Kasabay ng mahigit 500 estudyante nagtapos sa College of Commerce and Business Administration ng University of Santo Tomas ang 28 taong gulang na si Jerome Santiago. Santiago Jerome Concepcion. Tagumpay na maituturing na nakagraduate siya sa kabila ng pagiging fully blind. Mahigit 1 taong gulang pa lang noon si Jerome nang madiagnose na may congenital glaucoma. Dumaan siya sa ilang operasyon pero tuluyan pa ring nawala ang kanyang paningin sa edad na siya. Naging hamon sa kanya makipagsabayan sa ibang estudyante. Halimbawa ang ilang subject na kailangan niyang makita ang mga graph pero wala nang naaaninag si Jerome. Greatest difficulty with dealing with visual materials sa mga lessons like graphs. So I always ask assistance from my professors and classmates. Sa tulong ng Braille o touch-based alphabet sa mga visually impaired at makabagong teknolohiya tulad ng mga software na may kakayahang basahin ng mga text, nakapag-aral si Jerome. Ang nakakatuwa ay talagang masikap. Talagang inaalam ang mga lessons, bagamat may mga adjustments kaming ginawa. Pero mas naging hamon daw kay Jerome at sa pamilya ang ilang mapanghusgang mata. Meron talagang tao na para bang tinitignan nila yung self nila na mas mataas kaysa doon sa mga tao with disability in general. Kasi kahit naman may disability yung tao, meron pa rin naman siyang worth, meron pa rin naman siyang abilities. Nasasaktan din ako. Meron din kasi mga tao na hindi makaintindi kung ano yung kalagayan nila. Pero hayaan mo lang sila, basta go on. Congratulations, anak. Ang graduation ay tanda ng tagumpay para sa mga mag-aaral na nagsipagtapos. Pero para kay Jerome, tanda rin ito na maging mga physically challenged katulad niya ay malayo ang mararating sa buhay. At ngayong graduate na siya ng kolehiyo, lalong luminaw ang landas para kay Jerome. Trust your abilities din and believe in yourself. And sa mga panahon na nandun na talaga yung part ng inaccessibility challenges as visually impaired student. Adventure awaits sa Laguna. Sagana ang probinsya sa mga lugar kung saan pwedeng mag-chillax at magtampisaw. #blessed din ang Laguna sa mayabong na gubat at kabundukan. For the outdoor exploration tayo sa Mount Makiling. Legend has it, ang bundok na ito ay tahanan daw ng diwatang si Maria Makiling. Kaya naman isama na ang pamilya o mga kaibigan at maumaling sa ganda nito. May 30 istasyon papunta sa bundok at makakasalubong mo rin dito ang mga centennial trees. Featured din ang world's largest flower, ang Rafflesia, na critically endangered na. Ayon sa mga turista, stations 12 to 30 ang exciting part dahil magte-trek ka mismo sa gubat at aabuti ng halos 5 oras ang pag-akyat sa tuktok. Extra challenge din ang pag-akyat gamit ang lubid. Pero don't worry, dahil tila may pa-sound trip ang mga kuliglig na patunay na maganda ang ecosystem ng Makiling. Pagdating sa tuktok, magandang view ng Laguna de Bay, Batangas at Laguna ang sasalubong sa iyo. Ang Maha Blanca na classic Pinoy kakanin, ni-level up sa Barangay Sulbec, Pasukin, Ilocos Norte. Ang dessert, packed with nutrition dahil dinagdagan ng gulay na pampalinaw ng mata. Kalabasa. Gawayan ng Barangay Nutrition Scholar na si Reshalyn. Sa mga bata, ayaw nilang kumain ng gulay. Pero pag naihahalo sa mga iba't ibang mga kakanin o kaya mga ulam, pwede rin ihalo doon. Nais daw ibahagi ni Reshalyn ang healthy dessert sa mga feeding program sa kanilang lugar. Sa lungsod naman ng Lawag, may mabentang pang-beat the heat, classic halo-halo. Na hinaluan din ng gulay. Nakakatakam dahil ang Ilocano dish na dinengdeng present sa bawat lasap ng halo-halo ng gurong si Jem. Mayroon itong malunggay, kalabasa at taro. Marami po tayong nakukuha ng
vitamins at nutrients like iron, vitamin A at saka carbohydrate. Na-e-enjoy raw yan ng mga estudyante, kaya ang kanyang healthy halo-halo pinipilahan.